Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is October 30, lapit na magkatapusan, 2025, and it's 7:15 in the morning. Maraming salamat sa mga nagsasend ng mga support messages sa atin, statements of support, at mga nangangamusta. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagpadala ng mga kanilang mga pictures at kanilang mga reports tungkol po sa mga naganap na barangay assembly ngayon pong Oktubre at sa buong mga 42,047 barangay sa Pilipinas. Congratulations po sa inyo. You have fulfilled your mandate. Later on today, meron po kaming taping ni Cap Dondon tsaka ni SK Mai regarding po sa Barangay Tayo. Special episode po to sapagkat meron po tayong special guest. Yan po ay si Pasig Councilor Volta de los Santos. Siya po yung naging viral po na nagsasabi na dapat ang session ay isupubliko, and we support him wholeheartedly. At matagal na naman sinasabi ng SBT at matagal na po sinasabi ng Pambansang Kagawad na dapat talaga ang session ay public because it is public in nature. Kaya naman nag-viral po kasi yun kasi hindi ko na i-mention ang pangalan tsaka ang barangay, pero ang sinabi ng kapitan daw sa kanila sa may Pasig, sa kanilang kinasasakupan, hindi raw pwede mag-session. Hindi na pwedeng i-public due to right to privacy. Which is nakakatawa, Pati yung buong Pasig Council natawa. And even yung Pasig City Vice Mayor, si Dudut Jaworski, natawa na rin. In fact, hindi na nga sa sobrang natawa, nakakagalit na raw sabi ni Dudut Jaworski, sapagkat we cannot elect idiots in government, sabi niya. We must stop electing idiots in government. Alam nyo, yung right to privacy is invoked pagka merong investigation. Whether lifestyle investigation o kaya criminal investigation, you may invoke your right to privacy. Pero yung right na yon is not absolute. Hindi mo po sinabing privacy kaya hindi pwede. Because ang absolute talaga is the general welfare of the people, kung anong ikabubuti ng bayan. At ang ikabubuti ng bayan is transparency. You cannot invoke the right to privacy because there is no privacy involved in public service. Sa public service, ang involved po dyan public funds. So, yun nga po yung punto ni Dudut Jaworski na hindi mo pera yan para sabihin mong bakit ko ginastos yan o hindi ka pwedeng tanungin, and you will invoke your right to privacy. Ang labo, ang layo. Hindi pwede. That is parang nakakahiya man lang sabihin, ayaw natin tirahin yung kapitan na yun, pero nakakahiya yun at anong tawag doon? Ewan ko, wala mo sabi. Pero maganda yung magiging topic mamaya kasi isa sa mga importanteng layunin o isa sa mga importanteng dapat gawin ng council sa umpisa pa lamang sa inyong IRR, dapat napagkasunduan nyo na majority na public in nature. Public dapat ang session through FB page. Madali lang naman yan. May dalawang camera nakatutok, isang camera nakatutok para naririnig ang usapan. Hindi naman kasi makakadalo lahat dahil ang session naman usually is between office hours, weekdays. At twice a month lang yan. Nagtatrabaho naman yung mga tao at yung mga stakeholders ng barangay, hindi naman kayo napapanood o hindi naman para pumunta dyan. Not unless na may isasadyain o talagang sadyang manonood. Pero dapat talaga, naka-FB live yan. Kagaya ng ginagawa. Kung ang Kongreso nga at saka Senado na matagal nang naka-live, dapat ang sessions, pati LGU, hindi ko maintindihan kung bakit ang barangay hindi magagawa ito. Wag na wag ho kayong magtatago sa internal rules and regulations nyo na pinag-usapan ninyo na ay hindi pwede kasi napagkasunduan namin na hindi public-private. Kasi pwede ho kayong makasuhan dyan for dereliction of duty.
at saka decisions made inimical to public service or inimical to the general welfare of the community, because transparency should inure to the benefit of the people. Yun nga ho, yung transparency. So, hindi absolute yung IRR, hindi kayo pwede magtago doon. Pero lang, kung halimbawa, on a matters of security, halimbawa, on a matter of, halimbawa, public space, maliit yung inyong, ang tawag dito, maliit ang inyong spasyo, session hall. Pwede nyo naman kasing talaga mag-FB live and then magpaparinig na lang kayo kung sino man nandiyan sa labas. At least narinig kayo at napapanood kayo sa mga kanilang mga FB. Pero other than that, hindi rin pwede yun na blank security reason na sasabihin ninyong duty security, palagi na lang ang session private. Hindi pwede. Once or twice lang po yan due to a certain reason. Pero nakalimutan ko na yung 4 na reason na yun. Mamaya, panoodin nyo po yun sa Barangay Tayo. Pero by nature, ang session po ng barangay, sangguniang barangay, public. Tatandaan nyo po yun. Kasi napaka-importante niyan mga kagawad dahil dyan makikita kung ano ang ginagawa ninyo at dyan makikita kung ano ang ginagawa ng kapitan. At dyan din mapapag-usapan ng inyong budget at dyan din mapapag-usapan ng inyong record of performance. Meron naman, naglabas naman po kami ng how to preside a session. Pero bago po tayo pumunta doon, diyan kasi malalaman kung ang session nagbubuli-buli lang. Kasi ang nangyayari sa ibang session bull session. Dahil maraming mga barangay na diyan nagsisiga-sigaan ng mga kapitan at ang mga kakampi niya mga hagawad. Kinakailangan makita ng tao yon na imbis na bull session o imbis na kasigaan at hindi mo pwedeng matanong si kapitan at sasabihin ba't hindi ka muna magkapitan, ha? Ano gusto mo mangyari? Hindi pwede ganun because we are expected to be upright as public servants, giving due respect to each and every member of the council. So, doon makikita talaga yan mga hagawad. So, wag kayong papayag na sasabing private o wag na lamang o ano. Dapat yan, public. So, publikan ninyo. At dyan din malalaman na kasi marami diyang mga hagawad na nagfa-file ng kanilang mga ordinansa o resolution. Maganda. Kaya lang minsan kadalasang nangyayari dahil ayaw mong pumogi si kagawad itong si BCDE ayaw ng pag-usapan man lang, pati yung chairman ng committee na pinaglagyan ng ordinansa na yon o resolution, ayaw pag-usapan sa bagat babango nga naman yung kagawad na yung pagpumasa. Hindi Hindi dapat ganun. At doon malalaman kung naka-public. Let the people decide kung tama yung pagkakatanggi sa resolution mo at saka sa ordinansa. Pero at the very least, at least mapag-usapan yung ordinansa niya at saka resolution. Siyempre, majority rules pa rin di ba? Maraming mga tao na nagsasabi, teka, magsasalita ako sa session, may tatanong ako. Hindi kayo pwede magsalita. Ang sagrado ang session. Ang binoto nyo ay representative ninyo. So, whether you like it or not, nire-represent kayo ng mga tao na yan, ng mga members, ni kapitan, tsaka ng mga hagawad. Kung anong sabihin nila, represents, we hope, the will of the people. Ngayon, after ng session, kasi magugulo hindi pwede yung publiko nakikialam dyan. Kasi sila ang elected At sila ang binoto nyo, yun ang trabaho nila para sa inyo. Pero after ng session o anumang araw nang walang session, pwede nyo naman silang kausapin at pwede nyo silang tanungin. But not during the session because the sessions are reserved only for members of the Sangguniang Council. Okay? Ano pa man yan. Kahit panoodin nyo yung Senado, hindi kayo basta-basta pwede magsalita doon. No. Not unless na kayo ay naimbita for halimbawa kung abogado, a question of law na gustong malinawan ng mga hagawad at saka ng kapitan or any questions pertaining to the community. Yan. Yung sa presiding a session naman, meron kasi nag-comment na dapat daw una ang bayang magiliw sa sa prayer kasi nailagay namin yata doon prayer ng una bago ang whichever is the case. Alam mo, whichever works for you. Hindi naman
sinabi na yun ang susundan talaga eh. Kasi kaya nga meron kayong IRR o kaya hindi naman tayo sobrang formal para pagdebatihin pa natin kung anong mauna. Kung gusto nyo mauna yung agenda, sige. Kung gusto nyo mauna yung legislative function, legislative work, unahin ninyo pag-usapan yung ordinansa at saka resolution, good. Sa huli na yung Capital's Report, walang problema. Other matters, gusto nyo, umpisa na agad. Ganun ho ang session. Hindi, basta lang nasusunod yung format, pero yung order ng business, kayo na ho ang bahala. Hindi tayo masyadong magpapaka-formal dyan. Even sa Senate at sa Congress, makikita nyo na the readings of the bill shall be dispensed with. Ibig sabihin, hindi na i-read yung mga bills and resolutions. For that day lang naman, pag may nag-motion. Dahil may importanteng sasabihin, huwag ma-manifest na magsaseta. Mga ganun-ganun ba? Dynamic po ang session. Hindi po yan yung strictong ganito. Whatever works for you, fine. Sa amin, ito ginagawa. Sa inyo, yan ang ginagawa. Fine. Iba't iba ho tayong barangay. So long as nagwo-work yung barangay council. Now, meron tayong isang comment na babasa natin, na napapansin natin regarding sa huling pinost natin regarding vacancy or rules of succession. Kasi parang napapailing ako kasi para bang oo ng oo lahat doon sa mga nagko-comment na pag halimbawa namatay ang isang kagawad, sinong papalit or nag-resign or ano man nangyari, nagkasakit, nabaldado, ang papalit daw ang anak o yung asawa, agree naman lahat, you know. Hindi ganoon kasi iniwasan nga natin yung anti-dynasty. Dynastic po 'yun, tsaka nepotism po 'yun. Bawal in principle, principle of law, principle of government. Pero siguro, by tradition, nakasanayan dahil iba sa inyo, hindi pa pinapanganak, ginagawa na noon ng mga tatay, ng mga lolo na pagka nga naman namatay yung kagawad, ito ipapalit yung anak. Dahil sayang nga naman yung honorarium sa iba pang pupunta, pagbibigyan na lang para sa pamilya yung honorarium. Kadalasan yan, nangyayari yan sa mga maliliit na barangay na mahina ang kita at any kita ba na pumapasok sa bahay, greatly appreciated. Nandun na ho tayo. Pero hindi ho yan dapat maging normal. Kasi kung sino man ang papalit sa namatay o na-disqualify o basta nagkaroon ng vacancy should be based on the merits of the appointee. Yung bang requirements at saka qualifications niya na magiging magaling na kagawad siya. Yun po dapat ang requirement, hindi dahil kadugo mo. Pero, ang hirap kasi, hindi tayo magkakaintindihan kasi yun nga ho nakasanayan yan sa ibang lugar. At nakasanayan din sa NCR. Actually, nung ako po ay nag-abroad, nag-resign po ako as kagawad, hindi ko naman pinush yung kamag-anak ko, tahimik lang ako Pero sa Mangpalad, ang pinush ng kapitan, anak niya. So, para bang dapat pala pinush ko na lang yung anak ko o kaya asawa ko o kaya ang aking ina o ama, mga ganun ba. Pero ang desisyon kasi it should be for the higher cause. Yung higher motivation ninyo is just to follow the law and give others the chance to serve. Pero hindi siguro talaga tayo magkakaintindihan sa bagay na yan sapagkat iba't iba ang needs natin, iba't iba ang paniniwala at iba't iba rin ang nakasanayan na. So, let go situation sa akin yan. Wala namang problema. Kung yan ang desisyon, walang magiging problema kasi yan ang desisyon ninyo, yan ang desisyon ko. Now, merong tumawag sa akin, dalawa pong kagawad na nagsasabi na, Kagawad Butch, mukhang umuugong yung balita, ewan ko kung saan yung balita na yun, na sa first quarter na daw, first quarter of 2026, meaning sa first 4 months ng 2026, January, February, March, April, baka daw magkaroon ng BSKE. Ang tanong ko naman, saan nyo nabalitaan yun? Kasi sigurado ako nababalitaan yun sa mga BSKE page,
sa mga vloggers na I don't think they have legal basis. Kasi kung dadaanan natin sa legal basis, wala pang desisyon ang Supreme Court. Kahit na paulit-ulit ko itong i-explain, paulit-ulit ko pong gagawin hanggat sa umabot tayo na magkakaintindihan po tayo sapagkat, well, November na itong Sabado November 1. So, November 2, Sunday. So, umiiral po yung Republic Act 12232. Kung 2026 ngayon, ito na, malapit na ang eleksyon, di ba? Pero yun ang umiiral Ang lagi naman yung tatandaan, lagi kong sinasabi sa inyo, hanggat walang desisyon ng Supreme Court kung constitutional yan o unconstitutional, hindi natin malalaman kung matutuloy yung November 2 next year o mapapaaga. Ang sure lang natin is 2026 na yan, yung election na yan. Wala rin makakapagsabi sa first quarter kasi ako marami akong bubwit at marami kaming reporter nakakalat. Inaabangan yan. At inaabangan din namin. Magaling ang mga GMA, mas magaling sa atin yon. ABS, Inquirer, lahat ng radio and TV stations, pati na rin mga periodiko, lahat siya nakatutok dyan. So, kung meron man kayong pakikinggan, wag na lang kami. Yung news agency na lang, na legit. Kasi ang inihintay ng lahat ang desisyon ng Supreme Court. Alam nyo, meron akong tinanong na abogado. Bubwit ko to sa mataas na lugar. Sinabi ko sa kanya, attorney, hindi pa, wala pang TRO ang Supreme Court. Wala pa ring decision kung constitutional o unconstitutional. So, ibig sabihin yan, safe na to say na 2026 ang magiging eleksyon, regardless kung anong desisyon, mapapaaga o November 2. Wala naman sinagot yung abogado na yun. Kasi pag sumagot siya, i-report ko talaga. But silence means yes. Wala na mangyayari sa 2026. Hindi na namin kinakailangan, hindi na niya kailangan magsalita sa akin na mali ka or hintayin natin desisyon ng Supreme Court. Silence means yes. Kasi kung maniniwala siya na magkakaroon ng election, babarahin niya ako. Hindi naman kami professional lamang relationship. Medyo personal din at ilang beses na rin kami nagkakasama. So, I treat him as a friend. So, silence means yes. 2026 na yan. So, abangan po natin kung constitutional o unconstitutional. Kung anong tingin ko dyan. Ayoko pa magsabi kung anong tingin ko dyan. Alam mo bakit? Pagkakamala na naman ako na antay. Sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam kung matutuloy eleksyon o hindi. Ang pakialam ko lamang dyan, ang gusto ko kasi yung legal aspect, kung constitutional o unconstitutional, na next year natin babanatan. Or, tingnan natin kung maaga ang desisyon next year ng mabagal na Supreme Court. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat, mga kabarangay.